Firefly Multi-Function Fan. Tara, i-review natin kung sulit ba talaga itong rechargeable fan na nabili natin. Ito yung napili ko dahil meron siyang fan usage ng 10 hours kapag medium at 3 hours naman kapag nasa full speed. At meron din siyang overcharge and over discharge protection. May USB charging port at full charge indicator. So buksan natin kung ano bang nasa loob nito. So ito talaga yung protection ng Firefly. Meron siyang cheese para hindi mabasag. Tsaka meron siyang hawakan. Ito yung supply power cord niya kasama yung blade cap. Ito yung front grill niya, tsaka yung manual. Ito naman yung pinaka base niya. At ito naman yung pinaka fan body niya. So ikakabit lang natin yan. Yan, meron siyang wire dyan. I-connect lang natin siya. Yan, pag na-connect na, pwede na natin ilagay sa base. Meron siyang lock at paiikutin lang. Yun, nag-lock na siya. So isusunod naman natin itong front grill niya, saka yung rear grill mounting nut. Unahin natin itong pinakalikod. Yan, next ito yung mounting nut niya. Ito yung panlock. Higpitan lang natin siya clockwise. Then next yung kanyang fan blade. Yan. Tapos itong blade cap niya, counterclockwise naman paghigpit. Yan, higpitan lang natin siya. Next is yung kanyang takip, yung front grill niya. Ito yung pinaka front niya. Bago yon, ito munang ring, yung fastening ring niya, para hindi tayo mahirapan pagkabit. Yan, higpitan na lang ng konti para salpak na lang. Yan, tapos itong pinaka front niya, yan, may tutunog yan ba okay na siya, higpitan nyo na siya para hindi matanggal. So dito naman ikakabit yung power supply niya. Dito naman yung USB tsaka yung 5 volts 12 volts power. So ito na siya. Subukan natin kung sulit ba tong rechargeable fan Firefly. Nandiyan yung sa ilalim yung on nya. I-on nyo muna bago mo paganahin yung mga button nya. So sa gitna yung LED, yan, on off lang yan. Ito naman yung number 1 nya. Yan, pag pinindot mo yan, ito yung number 2.
Yan, bumilis na siya konti. So ito naman yung number 3. Pwede rin siya paikutin. Ito naman sa kabila, ito yung timer niya. So magbi-blink siya pagka naka-on na yung timer. Dito sa manual, sinasabi na 30 minutes. After 30 minutes, automatic mag-off yung fan niya. So pag pinindot mo ulit yan, mag-i-stop siya sa kabila. Yan. Try natin isaksak yung cord. So yan, pag naka-red yan, ibig sabihin na charging siya. So i-charge muna natin siya bago natin i-try kung hanggang saan siya malulubat. So ayan na, naka-green na siya. Ibig sabihin na full charge siya. So ayan nakasaksak. Subukan natin. Ito yung number 1, number 2, number 3. So try natin yung high speed niya. Kung ilang oras ang kaya niyang itagal. So ang oras natin mag-11 na. So 11 na siya. A few moments later. So ayan na nga guys, tingnan natin kung anong oras na. Alas 2 na. So mga 3 hours na siya umaandar. Wala pong hinto yan. Naka high speed po siya. Naka number 3. So umaandar pa rin siya. So ibig sabihin more than 3 hours siya. More moments later. So ayan na nga guys, nag-stop na siya. Naka-off na yung ilaw, wala na siyang green. Pero pag pinindot mo siya, aandar pa rin siya. Pero yun nga lang, mag-i-stop siya mga ilang minutes. So ayan, nag-stop na siya. Na-off na yung ilaw niya. Wala na. So tingnan natin kung anong oras. So ayan, maliwanag. Alas 3:20 na. Umaabot din siya ng halos 4 na oras dito sa ating actual review. So sinasabi dito sa manual ay 3 hours yung high, 10 hours naman sa medium. So okay na okay siya. Umabot siya ng 4 hours. Sa mga biglaang brownout, so magagamit natin siya. So okay na okay yung 4 hours sa high speed. Kung naka medium naman siya, baka sobra pa sa 10 hours. So maganda siya. Lalo na kung may mga baby kayo at biglang nawala ng kuryente. So magagamit natin siya.